kasalukuyan pong merong nakahain na panukala hinggil nga po sa death penalty at nagsimula na nga po ang diskusyon dito at naging mainit po ang palitan ng mga punto hinggil po mula po yan sa mga pro at anti-death penalty. Kung sakaling nga may patupad na itong death penalty dito sa Pilipinas, ano ba ang magiging epekto nito sa ating buhay dito sa ating bansa? Kaya naman para pag-usapan yan, makakapanayam natin mula sa 2nd District ng Capiz, si Representative Fredenil Castro. Good morning, sir. Good morning, Joel, at sa lahat ng tagapanood ng inyong programa. Opo, maraming salamat. Welcome back po. Umaga sa inyo. Opo, okay, Congressman, itong death penalty for the longest time, napaka-controversial naman po talaga nitong issue na to. Pero sa Kongreso po ngayon, ano po ba yung mga salient points dito sa ating panukala? Well, itong panukalang batas na ito ay hindi kalaban ng buhay ito. Okay. Ito ay in fact protector ng buhay, tagapagtanggol ng buhay. Sapagkat dahil sa death penalty, kung sino man ang gustong o may binabalak na isagawa ang isang karumal-dumal, kakilakilabot o kaya naman ay kasuklam-suklam na krimen, ay maaari nating mapigilan sa pamamagitan ng death penalty. Kaya kung hindi niya gagawin ang krimen na buktot, in short, ipinagtatanggol mo ang buhay niya, no? Yes. Isinisave mo yung kanyang buhay. Kaya at the same time, kung sino man yung inosenteng mga magiging biktima ng mga kriminal na maaring umatras dahil meron tayong kamatayang parusa, ay atin ding maisasalba ang buhay ng mga inosenteng tao. Okay. Congressman, hinggil nga po doon sa sinabi nyo, meron na po ba tayong mga siguro further studies mula sa ibang bansa na meron death penalty na nagsasabi na may death penalty sa bansa nila at kaakibat nito bumababa po yung crime rate? Alam mo, Jules, hati kasi yung opinion, no? Okay. Merong opinion na nagsasabi na ang kaparusahang kamatayan ay deterrent. Yes. Hindi na tayo kailang pumunta pa kung saan-saan, no? Sa karatig bansa lamang natin, ay malalaman na natin na hati ang opinion dito ng mga nag-aral o nagsagawa ng pag-aaral. At meron ding mga opinion o pag-aaral na lumalabas na ang kaparusahang kamatayan ay hindi deterrent o hindi maaring gamitin upang mapagbawalan o takutin ang kung sino man ang ibig isagawa o sumagawa ng buktot na na krimen, no? Pero ako'y naniniwala na wag na tayong pumunta sa mga pinag-aralan na kung ano-ano pa. Dito na tayo focus. Dito na lang tayo mag-usap at pag-usapan natin yung katotohanan ng buhay, no? Na sa buhay ng tao, kung ano yung mas kinakatakutan, yun ang mas nilalayuan. Okay. Ang ebidensya namin dito ay, kung naalaala mo, meron tayong isinagawa na investigasyon sa mababang kapulungan regarding sa pamamayagpag ng droga sa New Bilibid Prison. Yung mga pinarusahan doon ng kaparusahang habang buhay na pagkakulong, ay tinanong namin, no, sa mababang kapulungan ng Kongreso. At ang sabi namin ay, bakit hindi nyo isinuplong itong mga taong ito na gumagawa ng katiwalian sa gobyerno? Bakit hindi nyo isinuplong ang mga taong ito na sila ang utak ng droga sa loob ng Bilibid Prison? Anong sabi nila? Ano po? Natatakot silang mamatay. Kaya talaga. sinundan pa namin ang tanong ito. Ano ba? Bakit ka natatakot mamatay? Dahil ikaw naman ay sentensyado na ng habang buhay na pagkakulong. Ang sinasabi nila, hindi kami takot sa habang buhay na pagkakulong. Ang kinakatakutan namin ay kamatayan. Okay. Congressman, pag-usapan natin yung mga krimen na sakop nitong death penalty. If ever po na mapasa to, ano po yung mga applicable na crimes na pwede kang maging eligible for death penalty? Bago ko sagutin yung katanungan na yan, Jules, ibig kong ipaalam sa mga taga-subaybay ng iyong programa na hindi dahil na ang krimen na saklaw ng panukalang batas na maaring maging batas ay yan ang isinagawa ng isang kriminal ay automatic kaagad
death penalty siya, hindi. May due process do. Hindi lang due process, kundi sa panukalang batas, meron tayong opsyon. Ibig sabihin na ang husgado natin ay maaring magpataw ng panghabang buhay na pagkakulong. Okay. Kaya, kung ang isang krimen na maaring patawan ng kaparusahang kamatayan sa panukalang batas ng kamatayan na, no? Hindi yan kaagad kamatayan. Ang husgado depende sa tinatawag na presence or absence of mitigating circumstances ay maaring ipataw dito ay reclusion perpetua or habang buhay na pagkakulong. So, nakadepende sa judge talaga. Depende sa judge. Okay, At sir. saka sa circumstansya kung paano naisagawa ang krimen. Alright. Ngayon, sasagutin ko anong mga krimen. Una, ang treason. Treason. Ang treason ay pagtataksil sa bayan. Sa bayan. Na kung oras ng giyera, for example, ikaw na bilang Pilipino ay ipagbibili mo yung mga confidential na informasyon ng military o ng gobyernong Pilipinas sa kaaway, isa yan sa isang Death halimbawa ng treason Okay. na maaring mapatawan ng death penalty. Okay. Pangalawa, ang pamimirata, no? Or piracy. Yeah. Pero hindi automatic na ang piracy ay agad-agad paparusahan Ay. ng kamatayan. Ito ay maaaring maparusahan ng habang buhay na pagkakulong at kamatayan lamang kung ang pamimirata Yes. ay nahaluan ng murder o nahaluan ng panggagahasa. Yes. O kaya naman ay para mahuli mo yung sasakyang dagat, ito ay pinaputukan, no? Okay. At hindi mo rin binigyan ng pagkakataon o paraan ang mga biktima ng iyong pamimirata Yes. ng pagkakataon na mailigtas ang kanilang sarili sa karagatan. Okay, Congressman, bitin na po tayo sa oras pero Okay. sana po makabalik po kayo dito para pag-usapan pa po natin na mas malalim to at for sure, mas magiging mainit pa yung diskusyon nito sa Kongreso so susubaybay po ang buong Pilipinas. Maraming salamat po. Muli pinag-usapan natin, sir. Maraming salamat, Angels. Apo, ang kasalukuyang estado ng death penalty dito sa Pilipinas na kasama natin mula sa 2nd District ng Capiz, Congressman Fredenil Castro. Maraming salamat po.